Magandang araw sa inyo mga kaibigan at sa lahat ng naaabot ng aking munting channel. Isa na namang kwentong ating bibigyan ng buhay sa araw na ito at ito ay ang kasaysayan ni Propeta Jonas o Prophet Jonah na mas kilala sa tawag na si Jonas at ang Malaking Isda. Si Propeta Jonas ay kabilang sa mga tinatawag na minor prophet sa lumang tipan ng Biblia. Ang minor prophet ay isang pangkat ng mga propeta na ang mga aklat ay karaniwang maikli, hindi dahil sa kanilang kahalagahan, kundi dahil sa haba ng kanilang mga isinulat na mensahe. Kasama ni Jonas sa pangkat na ito ang mga propeta tulad ni Hosea, Joel, Amos, Obadias, Mikas, Nahum, Habakuk, Zephanias, Hagay, Zacarias, Malakias at iba pa. Ang kanyang kwento ay nakapaloob sa kanyang aklat na tinatawag ding Jonas o Jonah. Tara na at tayo'y magsimulang mag-aral sa kasaysayan ng buhay ni Jonas sa saling ang salita ng Diyos. Jonas 1. Hindi sumunod si Jonas sa Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, "Pumunta ka agad sa Nineve, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon. Dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan." Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Mula sa kanyang pinanggalingan sa Gath-Hepher, na nasa hilagang kanlurang bahagi ng Israel, ang direksyon ng Nineve ay nasa gawing hilaga silangan, habang ang Tarsis ay patungong kanluran. Nang tinangkang tumakas si Jonas sa utos ng Diyos na pumunta sa Nineve, sinubukan niyang pumunta sa Tarshish, na nasa kabaligtarang direksyon ng Nineve mula sa kanyang pinagmulan. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko, humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, "Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin." At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya kinausap nila siya. "Gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanapbuhay at kung saan ka nanggaling. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo." Sumagot si Jonas, "Ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa." Kaya lubhang natakot ang mga tripulante dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumatakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, "Ano itong ginawa mo?" At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, "Ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan?" Sumagot si Jonas sa kanila, "Buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat at kakalma ito. Sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napalakas na hangin na ito." Hindi nila sinunod si Jonas, sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan. Pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon. Sinabi nila, "O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas.
huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya, na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Pero alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat at kumalma nga ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa kanya. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Jonas, Kabanata 2. Nanalangin si Jonas. Nanalangin si Jonas sa Panginoon na kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo. Roon sa inyong banal na templo, lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, O Panginoon kong Diyos. Nang parang mamamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi natapat sa inyo, pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Jonas, Kabanata 3. Pumunta si Jonas sa Nineve. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Nineve, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinapasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Nineve ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Nineve. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Nineve. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Nineve. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba, ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Nineve na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga Nineve gaya ng kanyang sinabi noon. Jonas, Kabanata 4. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Panginoon. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Nineve at galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali
nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaaawaan mo ang mga taga Nineve kung magsisisi sila dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Nineve? Lumabas si Honas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero naiinitan pa rin si Honas, kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampas tao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak iyon ni Honas. Pero kinabukasan ng maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Honas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang kaya sinabi niya, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, mayroon akong karapatang magalit, kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Nineve na may mahigit 120,000 katao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop? At dito nagtatapos ang kwento ni Propeta Honas. Ano ba ang mapupulot nating aral sa kwentong ito? Ipinapakita lang na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay hindi agad-agad pumapataw ng parusa sa mga makasalanan. Sa halip binibigyan niya pa ito ng pagkakataon upang kilalanin ng tao ang kanyang pagkakamali. Magsisi siya at magbalik loob sa kanya. Inilalarawan din sa kwentong ito, batay naman sa pahayag ng propetang si Honas, na kaya hindi niya sinunod ang utos ng Diyos ay sapagkat gusto niyang maparusahan na lang ang mga taga Nineve at huwag na itong bigyan pa ng pagkakataong magbago. Subalit talastas din ni Propeta Honas na ang Diyos ay mapagpahinuhod at mahabagin, kaya kanya din naman itong patatawarin. Kung sakaling ang mga taga Nineve ay magpasyang magbago, magsisi at tumalikod sa kanilang mga pagkakamali. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin na kaya nagawa ng mga taga Nineve ang mga pagkakasala, o marahil masasabing lahat ng tao doon ay pawang makasalanan, at ni isa ay walang maituturing na mabuti, ay sapagkat wala namang nangaral sa kanila ng mga salita ng Diyos. Kung kaya ang mga tao doon ay hindi din aware sa kapahamakang maidudulot ng kanilang mga pagsalangsang. Ano pa ang isa sa mga napansin natin? Na kapag ang Diyos ay humirang ng kanyang sugo dahil sa isang misyon, ay dapat itong tuparin, huwag ipagpaliban ni takasan. Ito ay taliwas naman sa misyong ginampanan ni Propeta Honas, ay sapagkat imbis na sumunod sa iniutos sa kanya ng Diyos, ay siya'y tumakas at nag-iba ng direksyon. Gayunpaman, ay dahil nakita ni Honas ang ginawang pagliligtas sa kanya ng Diyos. Kaya tinupad niya ang iniutos sa kanya at binabalaan ang Nineve. Ang pagsunod ng hari at ng kanyang mga mamamayan ay nagpapahiwatig lamang na sila'y nakasumpong ng awa mula sa Diyos. Kaya hindi na rin itinuloy ng Diyos ang nakaambang parusa at galit sa kanila. Alam naman natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at talastas niya ang nilalaman ng ating mga puso, kaya wala tayong maililihim sa Kanya.
nasa kanya rin ang pagpapasya sa pagpaparusa at pagpapatawad. Kaya walang maaaring humadlang at magturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Siya po ang masusunod at hindi ang tao. Sa kabuuhan, ang kwentong ito ni Jonas ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na siya ay mabuti at handang magpatawad sa mga nagkakasala sa Kanya. Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa muli!